Manlalamig ang iyong mga buto. Sa sandaling mapanood mo ito, Amerikanong atleta ka. Ganoon sinimulan ni Michael, isang veteranong mamamahayag ng CNN, ang kanyang kuwento, nanginginig ang boses. Ang pagmamalaki ng Amerika, ang minsan ay nangunguna sa mundo ito ay tuluyan ng gumuho sa harap ng nag-iisang pandayan ng barko. Shipyard ng Pilipinas. Ang plano na lupigin ang Pilipinas sa pamamagitan ng 25% taripa. Isang napakalaking kamalian. Ang naghihintay sa koponan ng CNN sa Cebu ay hindi ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas, kundi ang mismong kinabukasan, isang pagtitipon ng galing at talino ng sangkatauhan. Isang grupo ng mga dalubhasang manggagawa, expert workers, na may average na 16 taong karanasan, kasabay ng perpektong kontroladong AI robot. Sa harap ng ganitong matinding kakayahan, napilitan ng Amerika na umamin, kami ay natutulog sa loob ng 30 taon. Ang nakakagulat na pagbabaliktad ng kapalaran sa pagitan ng Amerika at Pilipinas na nagpabigla sa mundo. Ang buong kuwento nito ay inilalahad ngayon. Ito ay tila isa ng ibang planeta. Iyan ang totoong dahilan kung bakit nawalan ng salita ang reporter ng CNN matapos makita ang pandayan ng barko sa Pilipinas. 16 taon? Wala kaming ni isang tao sa Amerika. Ang sandali ng pagkabigla ng American media sa Cebu. Nagkagulo ang Amerika. Ito ay dahil sa nakakabiglang tanawin na nasaksihan ng koponan ng media sa Pilipinas. Nagpakita si Pangulong Trump ng sapat na kumpiyansa sa pamamagitan ng pagpataw ng 25% na taripa sa Pilipinas. Inaasahang bibigay ang mga kumpanya ng Pilipinas. Ngunit iba ang nakita ng American news team sa lugar ng Cebu. Dose-dosenang mga crane na kasing taas ng 20 palapag na gusali ang sabay-sabay na nagtatayo ng halos 50 barko at ang average na tagal ng serbisyo ng mga manggagawa ay 16 na taon. Kumusta naman ang Amerika? Hindi na sila makakuha ng mga bagong empleyado. Ang kayabangan ng Amerika na minamaliit ang Pilipinas ay gumuho sa isang araw. Ano ba talaga ang nangyari? Ang totoong kakayahan ng industriya ng barko ng Pilipinas na nagpaluhod sa Amerika, ang bansang nagmamalaki bilang pinakamalakas sa mundo. Magsisimula na. Teka muna, bago tayo magsimula. I-comment kung saan mo pinapanood ito. Ha? Ako ay nasa Cebu ngayon. Ngunit ang tanawin na nakalatag sa harapan ko ay hindi ka pani-paniwala. Ang koponan ng media ay nakatitig lamang. Ang matatayog na higanteng crane na kasing taas ng 20 palapag ay halos tumatakip sa kalangitan at mahigit 20 barko ang sabay-sabay na ginagawa. Hindi ito isang pabrika. Ito ay isang malaking siyudad na gumagawa ng mga barko. Eksakto sa sandaling iyon, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump sa Washington ang 25% na bomba ng taripa sa Pilipinas. Inasahan ng lahat na mababaligtad ang ekonomiya ng Amerika at magigiba ang mga kumpanya ng Pilipinas, ngunit ang dambuhalang mga crane sa Cebu ay hindi tumigil. Patuloy na kumikinang ang apoy ng welding, at ang mga hakbang ng mga manggagawa ay kasing gaan at kasing sigla pa rin. Ang tunay na shock ay sumunod. Ang kuwentong ito ay nagsimula 3 buwan na ang nakalipas sa pagbagsak ng industriya ng barko ng Amerika. Ako, si Michael, sa loob ng 25 taon, nagulat ako sa larangan ng industriya para sa news station. Nakapunta na ako sa maraming pabrika sa sakyan, semiconductor, bakal. Ngunit iba ang pag-uulat na ito. May kakaibang tensyon bago pa man ako umalis. 3 buwan na ang nakalipas, sa isang hearing ng Kongreso sa Amerika, ang kalihim ng hukbong dagat ay pinaupo. Nag-ulan ng matatalas na tanong mula sa mga kongresista. Kalihim, bakit naging ganito ang hukbong dagat ng Amerika? Nanginginig ang boses ng kalihim. Kami ay nasa matinding kahirapan ngayon. Lahat ng programa sa paggawa ng barko ay naantala ng average na 3 taon. 3 taon. Sa loob ng panahong iyon, ilan na bang barko ang nagawa ng karatig bansa? Dose-dosenang barko? Hindi. Sa katunayan, mahigit 100 na barko. Kung sa dami lamang ng barko ng hukbong dagat, nalampasan na nila ang Amerika. Nagkagulo ang silid ng pagdinig. Isang Republican congressman ang nagtaas ng dokumento. Kalihim. Tingnan nyo ito. Nambisang Republican si. Noong ikalawang digmaang pandaigdig,
11 pandaya ng barko ang pinapatakbo ng Amerika. Ngayon, ilan? Apat na lang. Apat na lang. Tama, 7 ang nagsara. Bakit? Nanahimik ang kalihim ng ilang sandali. Lumipas ang katahimikan at namutla ang kanyang mukha. Kulang sa puhunan. Kulang sa tao. Ngunit may mas nakakagulat pa. Isang Democratic Congresswoman ang nagsalita. Tingnan niyo ang Pilipinas. Kaya nila. Sa sandaling iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa silid. Walang pagkakaiba sa Republican at Democrat. Lahat sila ay tumango, isang cross-party consensus. Ang ganoong tanawin ay napakabihira sa politika ng Amerika. Nakaupo ako sa press box. Mabilis akong nagsulat sa aking notebook. Kakayahan ng Pilipinas sa paggawa ng barko. Ang mga salitang ito ang nagpapagalaw sa Washington. Pagkatapos ng hearing, tumunog ang telepono ko. Mula sa headquarters. Michael, maghanda ka para sa Pilipinas. Kailan? Ngayon din. May tiket na. Tingnan mo kung talagang maililigtas ng Pilipinas ang industriya natin. Binaba ko ang telepono. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pilipinas sa totoo lang, hindi ko masyadong kilala ang bansang iyon. Kilala ko ang Jollibee, kilala ko ang mga OFW. Ngunit pati ba naman ang paggawa ng barko? Baka mura. Maramihang produksyon lang. Nang gabing iyon, nagpulong kami ng emergency. Si Tom na cameraman, si Jenny na audio engineer, si Jessica na producer, at ako 4 kaming nagtipon sa conference room. Binuksan ni Jessica ang laptop. Tingnan niyo ang datos tungkol sa paggawa ng barko ng Pilipinas. Mas mataas ang market share kaysa sa mga kalaban. Sumipol si Tom, totoo ba? Oo, pero mas nakakagulat ang kalidad. Ang ibang bansa ay gumagawa ng marami at mura, pero ang Pilipinas ay kilala sa mataas na kalidad. Tiningnan ko ang mga dokumento. Mga pangalan ng mga kumpanya PPB, Hanjin, Keppel, mga kumpanyang may kasaysayan ang nakalista. Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang mga numerong ito ang gumagawa ng karamihan sa malalaking barkong pangkalakalan sa mundo. Maaasahan ba? Tanong ni Jenny. Umiling ako. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin nakikita ng personal. Pwede kasing manipulahin ang mga numero. Pagkalipas ng 2 araw, nasa San Francisco Airport kami. Naghihintay sa pagsakay sa eroplano patungong Cebu. 4 na oras na biyahe. Inabutan ako ni Jessica ng kape bago sumakay. Michael, sa totoo lang, excited ako. Nag-atubili ako. Oo, hindi ito excitement kundi verification. Dahil nagkakagulo ang Kongreso, kailangan nating makahanap ng isang bagay. Pero baka amazing talaga. Ang ganda ng pagkakagawa ng mga sasakyan ng Pilipinas, di ba? Ngumiti ako. Iba ang barko sa kotse. Mas komplikado ang barko. Libu-libong piyesa, 10,000 tao ang kailangan. Sumakay kami sa eroplano. Umupo ako sa upuan, ikinabit ang seatbelt. Nakita ko ang bay ng San Francisco sa labas ng bintana. Lumulubog ang araw. Lumipad kami. Sa loob ng 12 na oras, halos hindi ako nakatulog. Hindi, sa katunayan, may dahilan ba ang Pilipinas para tulungan kami? Nakipag-usap ako sa mga kasamahan ko. Sabi ni Tom, sa totoo lang, bakit tayo tutulungan ng Pilipinas? Palagi tayong nagpapataw ng presyon sa kanila. Tama siya. Ang administrasyong Trump ay humihingi ng mas mataas na budget para sa depensa ng Pilipinas at pinupuna ang trade deficit. Sa ganitong sitwasyon, may dahilan ba ang Pilipinas para tulungan ang Amerika? Tumutol si Jessica. Pero ali pa rin tayo, di ba? 70 taon na tayong ali. Ano ang silbi ng alliance? Pera ang mahalaga. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ulap ay dumadaloy sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Nasa ibaba niyan ang Pilipinas. Ano kaya ang bansang iyon? Talaga bang kahanga-hanga ito? Lumipas ang 14 na oras at narinig ko ang anunsyo ng piloto. Mga pasahero, malapit na tayong lumapag sa Mactangan Cebu International Airport. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nagsimulang makita ang lupa ng Pilipinas. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagniningning.
Mas maliwanag ito kaysa sa inaasahan. Mas malawak kaysa sa inaasahan. Lumapag kami. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, pumasok ang hangin. Isang malamig na simoy ng hangin ng Oktubre. Pumasok kami sa loob ng Mactangen Cebu Airport. Ang unang impresyon ko ay hindi inaasahan. Sobrang linis ng paliparan. Mataas ang kisame at pumapasok ang natural na liwanag. Malinaw ang mga palatandaan. At makintab ang sahig. Wow! Sabi ni Tom. Nagulat din ako. Hindi bababa sa infrastruktura ay tiyak na maayos. Naisip ko, ang isang bansa na nagpapatakbo ng ganitong kalaking paliparan ay dapat na may maayos ding ibang industriya, kahit papaano. Pagkatapos ng immigration, lumabas kami. May bus na naghihintay sa labas ng paliparan. Papunta sa lugar ng pandayan ng barko sa Cebu. Sumakay kami sa bus. Umupo ako at tumingin sa labas ng bintana. Pumasok kami sa expressway. Malawak ang kalsada. Ang mga linya ay maayos, kasing ganda ng Amerika. Ilang sandali pa, lumabas ang mga tunnel. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Pagkalabas ng isang tunnel, isa pang tunnel. Tinatagos ang mga bundok, tinatagos, at muling tinatagos. Grabe ang infrastruktura, bulong ni Tom. Sumang-ayon ako. Naisip ko, ang isang bansa na may ganitong kalsada ay kaya ring gumawa ng barko, kahit papaano. Ilang oras kaming naglakbay, at nagbago ang tanawin. Nagsimulang makita ang dagat. Ang magandang dagat ng Cebu. Ang dagat na nagre-reflect sa sikat ng araw ay nakakalat. At nakita ko ang mga crane. Una, inakala kong isa o dalawa, ngunit sunod-sunod silang lumabas. 10, 20. Hindi, napakarami na't mahirap bilangin. Ano ang lahat ng iyon? Tanong ni Jenny. Hindi ko alam. Napakabigat ng dating. Para silang isang malaking kagubatan ng makina. Ang bus ay papalapit sa pandayan ng barko sa Cebu. Dumami at lalong lumaki ang mga crane. Ang mga bloke na kasing laki ng gusali ay nakasalansan. Ito ang mga bahagi ng barko. Wow, napakalaki talaga, sabi ni Tom at kinuha ang camera. Nagsimula siyang mag-video sa labas ng bintana. Ngunit hindi kayang kuhanan ng video ang laki nito sa loob ng bintana. Sa wakas, tumigil ang bus sa harap ng pangunahing gate ng isang malaking pandayan ng barko. Bumaba kami ng sasakyan. Agad kaming natahimik. Ang tanawin sa likod ng gate ay hindi namin inasahan. Hindi ito isang pabrika. Isang dambuhalang siyudad na gumagawa ng barko. Dose-dosenang mga crane na kasing taas ng 20 palapag ang nakahanay. Sa ilalim ng bawat crane ay isang barko. Ang ilan ay halos tapos na. Ang ilan ay nagsisimula pa lang. Mahigit 20 barko ang sabay-sabay na ginagawa. Ang apoy ng welding ay lumilipad sa lahat ng dako. Ang asul na liwanag ay kumikislap, tinutunaw ang bakal. Ang mababang tunog ay nagpapayanig sa lupa. Ang tunog ng makina, tunog ng tao, tunog ng pagtama ng bakal, lahat ay naghahalo. Humipan ang hangin. Hangin mula sa dagat, ngunit may iba pang amoy na halo sa hangin na iyon. Amoy ng welding, amoy ng bakal, at amoy ng isang malaking bagay na buhay at gumagalaw. Itinaas ni Tom ang kamera. Ngunit tumigil siya. Ibinalik lang niya ang kamera at tumingin. Ito ba ang totoo? Hindi ako makapaniwala. Hindi ko naintindihan noong tiningnan ko lang ang mga numero. 50 barko bawat taon ay isa lang numero. Ngunit nang makita ko ng personal, lubos itong iba. Ito ay ibang antas. Hinawakan ni Jessica ang braso ko. Michael, lubos tayong nagkamali. Tumango ako. Oo, nagkamali kami. Minamaliit namin ang Pilipinas. Hindi, sa katunayan, masyado naming pinataas ang sarili namin. Lumabas ang isang Filipino guide mula sa gate. Isang lalaking mukhang 40s. Kayo po ang news team ng Amerika. Magandang hapon. Ako po si Enger. Benjo de la Cruz, ang public relations. Nag-shake hands kami. Ang kamay niya ay matigas at makapal. Salamat po at nagpunta kayo mula sa malayo. Iikot po natin ang pandayan ng barko ngayon. Sumunod kami sa kanya at pumasok sa gate. Bumukas ang dambuhalang gate na bakal.
Ang loob ay isa ng ibang mundo. Ang totoong kwento ay nagsisimula dito. Si Enger De La Cruz ang nanguna. Sumunod kami sa kanya sa loob ng pandayan ng barko. Ang una naming pinuntahan ay ang observation deck. Mula rito, makikita niyo po ang buong lugar. Umakyat kami sa deck. Ang hininga ko ay halos tumigil. Ang buong pandayan ng barko ay nakalatag. Kasing laki ng daan-daang soccer stadium ang pinagsama. Hindi, mas malaki pa. Walang katapusan. Ang pandayan ng barko ay umaabot hanggang sa malayo, hanggang sa horizon. 20 barko ang sabay-sabay na ginagawa. Ang bawat barko ay kasing laki ng 10 palapag na gusali. Ang mga tao ay gumagalaw sa bawat barko. Ang mga crane ay patuloy na gumagalaw. Binuhat ang mga bakal na may bigat na daan-daang tonelada. Tila papel lang kung buhatin. Sa sandaling iyon, lumabas ang asul na apoy. Nagsimula ang welding. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Tom. Hawak niya ang kamera, ngunit nanginginig ang kamay niya. Ganito rin ang naramdaman ko. Paano ko ilalarawan ang tanawing ito sa salita? Nagsimulang magpaliwanag si Enger De La Cruz. Ang pandayan ng barko na ito ay gumagawa ng 50 malalaking barkong pangkalakalan bawat taon. Isa ito sa pinakamalaki sa mundo. 50 barko. Alam niyo ba kung gaano kahanga-hanga ang numerong ito? Ang buong Amerika ay gumagawa lamang ng 5 malalaking barkong pangkalakalan sa loob ng isang taon. Ang isang pandayan ng barko ay gumagawa ng 10 beses ng ginagawa ng buong Amerika. 10 beses? Ulit ni Jessica. Hindi siya makapaniwala. Opo. Sa katunayan, mahigit 10 beses. Wala na kasing kakayahan ang Amerika sa paggawa ng malalaking barkong pangkalakalan. Sa sandaling iyon, gumulo ang isip ko. Naalala ko ang kalihim na namumutla sa hearing sa Washington. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kalala ang matinding kahirapan na sinabi niya. Ano po ang barko na iyon? Tinuro ni Tom ang pinakamalaking barko. LNG carrier po. Barko na nagdadala ng natural gas. Ang isang barkong iyon po ay nagkakahalaga ng $200 milyong. $200 milyong. Ang isang barko ay katumbas ng presyo ng isang maliit na kumpanya. Gaano katagal bago matapos ang isang barko? Mula 8 hanggang 24 na buwan. 2 taon. Sa loob ng 2 taon, libu-libong tao ang nagtatrabaho para gumawa ng isang barko. Ngunit dito, sabay-sabay silang gumagawa ng 12-dosenang barko. Tinuro ni Enger De La Cruz ang ibang direksyon. Yan naman po ang container ship, barko na kayang magdala ng pinakamalaking container sa mundo. Napakalaki nito. Saan po papunta iyan? Sa Europa. In-order ng isang shipping company sa Denmark. Denmark, Europa, buong mundo. Ang mga barkong ginawa dito ay naglalakbay sa mga dagat sa buong mundo. Ang pangunahing artery ng kalakalang pandaigdigan ay ginagawa dito. Pumunta na tayo sa site, sabi ni Enger De La Cruz. Bumaba kami sa observation deck at pumasok sa loob ng pandayan ng barko. Ang una naming pinuntahan ay ang welding site. Ang dambuhalang mga bakal ay nakasalansan. Ang bawat bakal ay kasing kapal ng palad. Ang bigat ay 12-dosenang tonelada. Ang mga manggagawa ay nagtatrabaho sa ibabaw ng bakal. Ang asul na apoy ng welding ay patuloy na lumilipad. Ang siluwete ng mga manggagawa ay makikita sa likod ng usok. Tila sila mga sculptor na gumagawa ng dambuhalang obra maestra. Nilapitan ko ang isang manggagawa. Mukha siyang 50s na lalaki. Tinanggal niya ang welding mask. Magandang hapon. Kami po ay news station mula sa Amerika. Pwede po bang mag-interview? Nagulat ang mukha niya. Mula po kayo sa Amerika? Opo. Pumunta kami para tingnan kung anong klasing lugar ang pandayan ng barko na ito. Ngumiti siya ng malapad. Ito, pinakamahusay po. Pinakamahusay na pandayan ng barko sa mundo. Puno siya ng kumpiyansa. Hindi ito kumpiyansa na walang basehan. Ito ay kasiguraduhan na ginawa ng 25 taong karanasan. Gaano na po kayo katagal nagtatrabaho dito? 21 taon na po. Pumasok ako noong 25 anyos ako. At ngayon, 50 na ako.
21 ginugol niya ang kalahati ng buhay niya dito. Nabuhay siya sa paggawa ng barko. Kung gayon, isa po kayong dalubhasa sa larangang ito. Ah, ganoon na nga po. Kaya ko nang mag-welding kahit nakapikit. Mukhang biro, ngunit seryoso ang tingin niya. Mukhang kaya niyang gawin talaga. Sumingit si Anger de la Cruz. Ang average po na tagal ng serbisyo ng mga manggagawa sa aming pandayan ng barko ay 16 na taon. Sa sandaling iyon, hindi ako makapaniwala. Average po? 16 na taon ang average? Opo, average po. 15 na taon. Alam niyo ba kung gaano kahanga-hanga ang numerong ito? Ang mga pandayan ng barko sa Amerika ay hindi na makakuha ng kahit bagong empleyado. Huwag na nating pag-usapan ang mga veteran. Walang kabataan na gustong pumasok sa industriya ng barko. Ngunit iba dito. Average na 11 taon, ibig sabihin, kasama na ang mga baguhan at veteran, 11 na taon. Ang ibig sabihin, ang mga core personnel sa aktual na site ay may 20, 30 taong karanasan. Kumusta po sa Amerika? Tanong ng 25 taong veteran worker. Sinagot ko ng tapat. Mahirap po. Halos walang pumapasok sa industriya ng barko. Kung gayon, sino ang gagawa ng barko? Iyon po ang problema namin. Tumango siya. May simpatya sa kanyang tingin. Ako, isang American reporter, ay inalo ng isang Filipino worker. Ang sumunod naming pinuntahan ay ang design room. Dose-dose ng engineer ang nakaupo sa harap ng computer. Ang mga monitor ay nagpapakita ng mga barko na 3D visualized. Tahimik ang silid, tanging tunog ng keyboard at mouse click ang maririnig. Ngunit sa katahimikan na iyon, may matinding trabaho na nangyayari. Ang barko na nagkakahalaga ng $200 milyong, bawat isa ay idinisenyo dito. Nagpaliwanag ang isang engineer. Mukha siyang 30s na babae. Ang AI po ang gumagawa ng paunang design. Kapag inilagay ang specification na gusto ng customer, ang AI po ang nagpapakita ng pinakamahusay na design plan. Ang oras po ay 1010th lang ng dati. 1010th? Opo. Ang trabaho po na tumatagal ng 10 araw noon ay natatapos na ngayon sa isang araw. Kung gayon, ano po ang ginagawa ng mga designer? Hinanap po namin ang mga detalye na nakaligtaan ng AI. Ang kaligtasan, kahusayan, at ekonomiya ang aming huling sinusuri. Dahil hindi po perpekto ang AI. Pinalaki niya ang screen. Ang engine room ng barko ay nakita. Daan-daang tubo ang komplikadong nagkakasalubong. Tingnan niyo po ito. Ganyan po ang design ng AI, ngunit sa totoo lang, imposible itong kumpunihin. Wala pong lugar para pumasok ang tao. Kaya kami po ang nakakahanap ng ganyan. Isang collaboration ng tao at AI. Ang AI ang gumagawa ng mabilis na draft. At ang tao ang nag-aayos ng masinsinan. Isang perpektong kombinasyon. Bulong ni Tom, may ganyan bang sistema sa pandayan ng barko ng Amerika? Umiling ako. Wala. Marami sa Amerika ang gumuguhit pa rin ng mga blueprint sa pamamagitan ng kamay. Lumabas kami sa design room at pumunta sa automated line. Sa isang dambuhalang espasyo, ang mga robot ay nakahanay. Mahigit dal-ang robot ang sabay-sabay na tumatakbo. Hinawakan ng mga robot arm ang bakal. Tiyak na inayos ang posisyon at nagsimulang mag-welding. Lumipad ang apoy. Tumpak na tumpak. Walang kahit 1 mm na error. 99.8% po ang accuracy, sabi ni Enger de la Cruz. Ang natitirang 0.2% po ay sinisiyasat ng tao. Dahil nagkakamali rin po ang robot. Dito rin, ganoon din. Ginagawa ng robot ang karamihan, ngunit ang huling pagpapasya ay sa tao. Ang perpektong pagsasama ng teknolohiya at tao. Napilitan akong humanga. Hindi lang malaki ang sukat, ang sistema ay perpekto. Ang tao, teknolohiya, at automation ay nagkakasundo. Wala po bang ganyang sistema sa Amerika? Maingat na tanong ni Enger de la Cruz. Ngumiti ako ng mapait. Mayroon po. Dati. Ngayon, wala na. Bakit po nawala? Dahil hindi kami nag-invest. Pinabayaan namin sa loob ng 30 taon. Walang sinabi si Enger
De La Cruz. Siguro, wala siyang salita para umalo. Nag-ikot pa kami ng isa pang oras. Ang painting process, ang outfitting process, ang paghahanda para sa sea trial lahat ay perpekto. Walang pagkakamali. Naisip ko, ito ba ang totoong Pilipinas? Ang bansang minamaliit namin? Hindi. Nagkamali kami. Hindi namin minamaliit ang Pilipinas, kundi ipinagkakamali namin ang sarili namin. Mga 3 ng hapon, dinala kami sa rest area. Bibigyan daw kami ng oras para magpahinga at mag-ayos. Nagkakapi kami sa rest area. Kasama ko si Tom at Jessica. Lahat kami ay tahimik. Napakaraming bagay ang nakita namin at hindi namin maayos ang isip namin. Nauna si Tom. Sa totoo lang, nakakalungkot. Ano ba ang ipinagmamalaki natin? Ngumiti ng mapait si Jessica. Naniniwala tayong tayo ang pinakamalakas sa mundo. Matapos nating talikuran ang paggawa ng barko sa loob ng 30 taon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga crane ay patuloy na gumagalaw, walang tigil. Naisip ko, ang mga taong iyon ay hindi tumigil sa loob ng 30 taon. Eksakto sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Breaking news mula sa headquarters. Tiningnan ko ang screen. Trump nag-anunsyo ng 25% na taripa sa Pilipinas. Ang puso ko ay biglang bumagsak. Bakit ngayon? Ngayon mismo, habang nag-uulat kami sa pandayan ng barko ng Pilipinas. Michael, tingnan mo ito. Natanggap din ni Jessica ang parehong balita. Pati si Tom. Lahat kami ay nagulat, tumitingin sa screen. 20% na taripa sa sasakyan, bakal, at paggawa ng barko ng Pilipinas agad-agad na ipinatupad. Isang matinding taripa na 20% ang ibinato sa Pilipinas. Magkakagulo tayo, sabi ni Tom. Ganoon din ang naisip ko. Ang 25% na taripa ay magbibigay ng malaking pinsala sa mga kumpanya ng Pilipinas. Haharangin ang export at titigil ang mga pabrika. Pumasok si Enger. De La Cruz. Matigas ang mukha niya. Mukhang narinig na niya ang balita. Narinig niyo po? Opo. Pasensya na po. Sa ganitong sitwasyon, iwinagayway ni Enger. De La Cruz ang kamay niya. Ayos lang po. Inaasahan na po namin iyan. Inaasahan. Opo. Ganoon naman po palagi si Pangulong Trump. Ang boses niya ay kalmado. Walang gulat, walang galit. Sa halip, ang reaksyon niya ay inaasahan na. Pero 25% po, hindi ba't malaking impact iyan? Ngumiti si Enger. De La Cruz. Hindi mapait na ngiti. Ngiti na may kumpiyansa. Handa po kami. Handa? Opo. Matagal na po naming pinaghandaan ang ganitong sitwasyon. Ang paraan na hindi kami matitinag kahit magkaroon ng taripa. Sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng mabilis na paglalakad sa hallway. Isa pang empleyado. May hawak na tablet. Manager, lumabas na po ang breaking news ng PGM Pinoy, Global Motors. Kinuha ni Enger. De La Cruz ang tablet. At ngumiti ng malawak. Tingnan niyo po. Ito po ang sagot namin. Ipinakita niya sa amin ang tablet. Lumabas ang news article sa screen. PGM. Ang produksyon ng Kentucky Factory sa Amerika ay umabot sa pinakamataas na antas. Ang artikulo ay lumabas agad pagkatapos ng anunsyo ng taripa. Ang nilalaman ay nagsasabing umabot sa pinakamataas na produksyon ang PGM sa kanilang lokal na pabrika sa Amerika. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi makapagsalita si Jessica. Hindi ko rin maintindihan. Nagkaroon ng taripa, pero sa halip na bumaba, tumaas ang produksyon. Nagpaliwanag si Enger. De La Cruz. Mayroon ng malalaking pabrika ang PGM sa Amerika. Inasahan nilang darating ang taripa. Kaya pinataas na nila ang lokal na produksyon. Iyan ang pinakatiyak na paraan para iwasan ang taripa. Frontal attack. Hindi sila nagbawas ng export para iwasan ang taripa. Sa halip, lalo silang pumasok ng malalim sa loob ng Amerika. Ganoon din ang ginawa ng ibang kumpanya ng Pilipinas. Malaking investment sa mga lokal na pabrika. Hindi tumakas ang mga kumpanya ng Pilipinas. Hindi rin sila lumaban. Sa halip, lalo lang nilang pinalalim ang kanilang ugat. Sa lupa ng Amerika.
Grabe, sabi ni Tom. Nagulat din ako. Naisip ko, ito pala ang tunay na strateya. Pero kumusta naman po ang Europa? Tanong ni Jessica. Nagpataw din ng taripa ang Europa sa Pilipinas kamakailan, di ba? Mataas na taripa sa bakal. Nagbago ang mukha ni Enger. De La Cruz. Europa po? Nakakatawa ang sitwasyon sa Europa. Nakakatawa. Opo. Sinubukan ng Europa na pigilan ang bakal ng Pilipinas, pero sa halip, sinaksak nila ang sarili nilang paa. Muli niyang inayos ang tablet. Ipinakita niya sa amin ang isa pang artikulo. Industriya ng paggawa ng Europa. Bumababa ang produksyon dahil sa kakulangan ng bakal ng Pilipinas. Tumaas ang presyo. Nagpataw ng taripa ang Europa sa bakal ng Pilipinas. Ang layunin ay protektahan ang kanilang sariling industriya ng bakal. Ngunit ang resulta ay kabaligtaran. Hindi na gumamit ng bakal ng Pilipinas ang mga manufacturer ng Europa at tumaas ang kanilang production cost. Dahil mahal ang bakal na gawa ng Europa, hindi lang ang bakal, nagkagulo rin ang mga kumpanya ng sasakyan. Dahil dumoble ang presyo ng bakal. Sabi ni Enger. De La Cruz. Kung gayon, ano ang ginawa ng Pilipinas? Inilipat namin ang export sa Asia. Dahil kailangan ng Middle East at Southeast Asia ang bakal ng Pilipinas. Sayang ang European market, pero napunan namin ito sa ibang lugar. Ang Pilipinas ay flexible. Kapag humarang ang isang market, pumunta sila sa iba, handa sila. Ang mas ironic pa ay ang industriya ng depensa. Nagpakita si Enger. De La Cruz ng isa pang artikulo. Germany, tumataas ang production cost ng artillery shell. Nang itaas ng Europa ang taripa sa bakal. Tumaas din ang production cost ng mga kagamitan sa depensa. Ang mga tangke, artillery shell, warship lahat ay gawa sa bakal. Mas matagal at mas mahal ang paggawa ng isang artillery shell sa Germany. Kumusta naman ang Pilipinas? Nagpakita ng interes ang Poland at iba pang bansa sa mga industrial machine at kagamitan sa depensa ng Pilipinas. Dahil mas mura at mas mabilis kaysa sa gawa ng Germany. Sinubukan ng Europa na pigilan ang Pilipinas, ngunit sa halip, ang mga kumpanya ng Europa ang naapektuhan. Isang boomerang, nagbato sila ng taripa, at bumalik ito at tumama sa sarili nila. Ang Europa na pinigilan ang Pilipinas, isang linggo na ang nakalipas ay pumipila na ngayon para bumili mula sa Pilipinas. Sumipsip ako ng kape. Malamig na, ngunit kumalat ang pait sa bibig ko. Ironic, di ba? Sabi ni Jessica. Tayong dalawa ng Europa ang nagpataw ng presyon sa Pilipinas, pero sa huli, tayo ang naghahanap sa Pilipinas. Tama siya. Humihingi ang Amerika ng tulong sa Pilipinas para muling itayo ang pandayan ng barko nito. Ang Europa ay bumibili ng kagamitan mula sa Pilipinas. Sino ang nangangailangan kanino? Kami ba ang nangangailangan sa Pilipinas? O ang Pilipinas ang nangangailangan sa amin? Ang sagot ay malinaw. Kami. Kami ang nangangailangan sa Pilipinas. Gabi na po, sabi ni Enger. De La Cruz, ihahatid ko na po kayo sa inyong hotel. Magkita na lang po tayo bukas. Umalis kami sa pandayan ng barko. Sumakay kami sa bus papunta sa hotel. Ang araw ay lumulubog sa labas ng bintana. Ang sunset sa Cebu ay nagkulay pula sa dagat. Ang mga crane ay patuloy na gumagalaw. Sinabi niyang magpapatuloy ang trabaho kahit gabi. Tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Kailan pa tayo nahuli? Hindi, sa katunayan, kailan pa naging ganito kaabante ang Pilipinas? Ang sagot ay simple. Habang tumitigil kami, patuloy na tumatakbo ang Pilipinas. Sa loob ng 30 taon. Nasa departure lobby na ako ng MacTangent Cebu International Airport. Pauwi na ako sa Amerika. Pagkatapos ng 2 linggong pag-uulat sa Pilipinas, nag-iisip ako habang dumadaan sa duty-free. Ang isip ko noong dumating ako at ang isip ko ngayon ay lubos na nagbago. Tungkol sa Pilipinas. At tungkol din sa Amerika. Umupo ako sa harap ng boarding gate. Nakita ko ang mga eroplano na lumilipad at lumalapag sa labas ng bintana. Ang mga crane na nakita ko sa Cebu ay sumasagi sa isip ko. Ang napakalaking sukat na iyon.
ang mga manggagawa na may 16 na taong karanasan. Ang perpektong gumaganang sistema. Tumingin ako sa loob ng paliparan. Ang mga tao ay abala. Pilipino. Dayuhan lahat ay natural na naghahalo. Ang bansang ito ay hindi tumitigil. Patuloy itong gumagalaw, nag-evolve, at sumusulong. Ang tindera sa duty-free ay nagbibigay ng maayos na guidance sa Ingles. Gumagamit siya ng Tagalog, Ingles, at Chinese ng walang kahirap-hirap. Bahagi rin ito ng kanilang paghahanda. Paghahanda para harapin ang mundo. Umupo si Jessica sa tabi ko. Michael, sa totoo lang, may excitement ako noong una. Ngumiti ako. Inasahan ko lang na China version lang, pero nagkamali tayo. Tama siya. Nagkamali kami. Minamaliit namin ang Pilipinas. Ano ang dahilan kung bakit nahuli ang Amerika sa industriya ng barko? Ang kasamaan ng China, ang kabaitan ng Pilipinas. Hindi. Dahil tayo mismo ang sumuko. Hindi kami nag-invest at hindi kami nagpalaki ng tao. Samantala, tahimik na naghanda ang Pilipinas. Nag-invest sila sa isang larangan sa loob ng 20 taon at naging pinakamahusay sa mundo. Dumating ang boarding announcement. Tumayo ako sa upuan. Sumakay ako sa eroplano. Sa loob ng 6 na oras, darating ako sa San Francisco. Umupo ako sa upuan at ikinabit ang seatbelt. Nagsimulang gumalaw ang eroplano ng mabagal. Habang papunta sa runway, lumalayo ang mga ilaw ng Mactan Airport. Lumipad kami. Umakyat ang eroplano at lumiit ang lupa ng Pilipinas. Ngunit sa isip ko, malinaw pa rin ang dambuhalang pandayan ng barko sa Cebu. Ano ang dapat gawin ng Amerika? Kaya ba nating maging tulad ng Pilipinas? Oo. Pero hindi ito magiging madali. Kailangan pa ng isa pang 30 taon para mabawi ang nawala sa loob ng 30 taon. Ang mahalaga ay ang magsimula. Ngayon din, tulad ng ginawa ng Pilipinas, umakyat ang eroplano. Nasa ibabaw kami ng mga ulap. Wala na akong makita sa ibaba. Tanging ang dagat ng puting ulap. Kinuha ko ang laptop ko. Kailangan kong tapusin ang artikulo. Kailangan kong sabihin ang katotohanan sa mamamayan ng Amerika. Na hindi tayo nahuli, kundi tumigil tayo. Na hindi umabante ang Pilipinas, kundi patuloy silang tumakbo at hindi pa huli. Nagsimula akong mag-type. Sa pandayan ng barko ng Pilipinas, nakakita ako ng ibang planeta. Hindi. Sa katunayan, nakita ko ang kinabukasan. Ang kinabukasan na kaya sana nating makuha. Ngunit sinuko natin. Ang mga pangungusap ay dumadaloy. Isinulat ko ang naramdaman ko ng walang pagkukunwari. Lumipas ang 14 na oras. At dumating ako sa San Francisco. Tiningnan ko ang lupa ng Amerika. Pamilyar na hangin, pamilyar na tunog, pamilyar na tanawin. Ngunit iba na ang tingin ko ngayon. Pareho pa rin ang itsura, ngunit iba na ang tingin ko. Lumabas ako sa paliparan. Sumakay ako sa taxi. Habang pauwi, ang tanawin ng San Francisco ay dumadaan sa labas ng bintana. Nagdesisyon ako. Sasabihin ko ng tumpak ang kuwentong ito. Sasabihin ko ang katotohanan sa mamamayan ng Amerika, sa Kongreso, sa gobyerno, kaya natin. Tulad ng ginawa ng Pilipinas, kailangan lang nating magsimula. Ngayon din, lumipas ang 1 linggo pagkatapos kong matapos ang pag-uulat. Nasa Washington ako. Nagkagulo ang press room ng White House. Umakyat ang Secretary of Commerce sa podium. Patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa Pilipinas sa isang constructive dialogue. Hindi ako makapaniwala. Constructive dialogue. Ang Amerika na nagpataw ng 25% na taripa 1 linggo na ang nakalipas. Ang mas nakakagulat ay iba. Ang mukha ng kalihim ay kalmado. Hindi siya dominant. Sa halip maingat siya. Ang Pilipinas ay mahalagang partner namin. Lalo na sa larangan ng paggawa ng barko, ang expertise ng Pilipinas ay world-class. Michael, ito ba ang inulat mo? Bulong ng kasamahan ko. Tumango ako. Tama. Ang pandayan ng barko na nakita ko sa Cebu, ang mga manggagawa na may 16 na taong karanasan, ang perpektong sistema iyon mismo ang kailangan ng Amerika. Ilang araw ang lumipas,
si Pangulong Trump mismo ang kumilos. Sa press conference ng APEC Summit, EPEC, BAPEC, nagkaroon kami ng fair negotiation sa Pilipinas. Napaka-fair na negotiation. Hindi ako makapaniwala na lumabas ang salitang ito mula sa bibig ni Trump. Sa loob ng 3 buwan, ang sinisigaw niya lang ay America First at negotiation by force. Ngunit iba na ngayon. Iba na ang tone ng boses niya. Pagkatapos ng press conference, tumawag ang headquarters. Michael, mag-follow up ka. Alamin mo kung paano nangyayari ang US-Philippines negotiation. Nagsimula akong umikot sa Kongreso. Nakipagkita ako sa mga senator at representative. Ang nakakagulat ay, anuman ang partido, lahat sila ay positive tungkol sa Pilipinas. Sabi ng isang Republican senator mula sa Texas, kailangan namin ang teknolohiya ng paggawa ng barko ng Pilipinas. Hindi namin kayang itayo muli ang aming naval power kung wala sila. Nagladlad siya ng dokumento. Larawan ng pandayan ng barko sa Cebu. Ang mga crane na ako mismo ang kumuha ng larawan. Tingnan niyo po. Ito ang tunay na industriya. Ang nawala sa atin. Ganoon din ang sinabi ng isang Democratic representative mula sa California. Ang Pilipinas ay isang maaasahang partner. Ang 70-taong alliance ay hindi nasayang. Ang mga mukha ng mga kongresista ay seryoso. Hindi ito political performance. Nag-aalala sila ng totoo sa kinabukasan ng Amerika. Ang mood sa Washington ay lubos na nagbago. Nawala ang mga boses na nagpapataw ng presyon sa Pilipinas. Sa halip, lumaki ang mga boses na nagsasabing kailangan makipagtulungan sa Pilipinas. Naglabas ang mga malalaking investment bank ng report. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng bagong kasunduan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Inaasahan nilang bababa ang taripa sa sasakyan. Sa halip, malaking investment ang ibibigay ng Pilipinas sa Amerika, isang napakalaking halaga, ngunit ang core ay hindi pera. Ito ay paggawa ng barko. May lumabas na internal document mula sa Department of Defense. Formal na humihingi ng tulong sa Pilipinas para sa paggawa ng barko. Ang mga kumpanya ng Pilipinas PPB, Hanjin, Keppel ay pinag-uusapan ng konkreto para sumali sa shipbuilding project ng Amerika. Ironic talaga, sabi ni Jessica. Nakaupo kami sa isang cafe malapit sa White House. Nagpataw tayo ng taripa sa Pilipinas, pero ngayon, tayo ang humihingi ng tulong sa kanila. Sumipsip ako ng kape. Kumalat ang pait sa bibig ko. Hindi iyan pressure, Jessica. Iyan ay self-destruction. Sinaksak natin ang sarili nating paa. Tama siya. Nagpataw ang Amerika ng taripa sa Pilipinas, ngunit ang mga kumpanya ng Amerika ang naapektuhan. Huminto ang production line dahil sa kakulangan ng piyesa. Sumigaw ang mga kumpanya ng Amerika, kailangan namin ng piyesa ng Pilipinas. Ngunit hinarang ng taripa. Isang pader na tayo mismo ang gumawa. Ganoon din ang Europa. Ang European Union na nagpataw ng taripa sa bakal ng Pilipinas ay nag-order na ngayon ng mga kagamitan sa depensa at makina mula sa Pilipinas. Nagpakita ng interes ang Poland at Germany, sabi ng isang German expert sa media. Habang pinipigilan namin ang bakal ng Pilipinas, ang production cost lang ng aming kumpanya ang tumaas. Sa huli, mas mura pa ring bumili ng finished product mula sa Pilipinas. Isang boomerang. Nagbato sila ng taripa. At bumalik ito at tumama sa sarili nila. Ang Europa na pinigilan ang Pilipinas isang linggo na ang nakalipas ay pumipila na ngayon para bumili mula sa Pilipinas. Inaayos ko ang mga dokumento sa hotel room ko at nag-iisip. Ano ba ang pagkakaiba? Bakit hindi natinag ang Pilipinas? Ang sagot ay simple. Dahil handa sila, ang PGM, Pinoy Global Motors, ay nagtatayo na ng karagdagang factory sa Amerika bago pa man lumabas ang taripa. Habang humihinto ang mga kumpanya ng sasakyan ng Amerika dahil sa kakulangan ng piyesa, mas marami pa ang ginawa ng PGM. Ganoon din ang ibang kumpanya ng Pilipinas. Patuloy silang nag-invest sa mga lokal na pabrika. Hindi nila binago ang kanilang plano sa kabila ng presyon. Frontal attack. Hindi tumakas ang mga kumpanya ng Pilipinas. Sa halip, lalo silang pumasok ng malalim.
sa gitna ng American market. Sino na ngayon ang nangangailangan kanino? Ang sagot ay malinaw. Pareho. Ngunit nagbago ang balanse ng kapangyarihan. Hindi na ito ang relasyon kung saan unilateral na humihingi ang Amerika. Ito ay nagiging tunay na partnership kung saan kailangan ng isa't isa. Ilang araw ang lumipas, lumabas ang balita na naghahanda ang Amerika at Pilipinas na maglabas ng joint statement. Isang comprehensive agreement na hindi lang tungkol sa taripa, kundi pati na rin sa enerhiya, depensa, at paggawa ng barko. Nagsimula akong gumawa ng draft ng artikulo. Umupo ako sa harap ng laptop at nagsimulang mag-type. Ano ang gusto ng Amerika? Malakas na naval power, matatag na supply chain, cutting-edge technology. Hawak ng Pilipinas ang lahat ng ito. Tumigil ako sa pag-type. Tama ba ang pangungusap na ito? Binasa ko itong muli. Tama. Isang pangungusap na hindi ko kailanman naisip 3 buwan na ang nakalipas. Lumulubog ang araw sa Washington. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang White House ay nakikita sa malayo. Ang light ay nagpapaliwanag sa puting bahay. Doon ngayon tinatapos ang negotiation sa Pilipinas. Negotiation para ibaba ang taripa, tumanggap ng investment, at itayo muli ang pandayan ng barko. Sino ang nanalo? Ang Amerika ba? Ang Pilipinas ba? Hindi ang alinman. Pareho silang nakakuha ng kailangan nila. Kung may tunay na nanalo, iyon ay ang reality. Ang reality ang nanalo, laban sa arogansiya. Ito ang nakakagulat na kuwento na naranasan ni Michael, ang reporter, sa Cebu. Minsan, nakakalimutan natin ang ating halaga. Ngunit alam ng mundo, ang craftsmanship na ibinibigay sa isang larangan sa loob ng 19 na taon, ang preparedness na hindi natitinag sa kabila ng krisis. At ang 30 taong panahon kung saan tahimik na tumatakbo patungo sa pagiging pinakamahusay. Ibahagi ang kuwentong ito sa lahat. Ang maliit na suporta ay nagiging malaking lakas. Mag-subscribe dito. Salamat sa panonood hanggang sa huli.